walking, living nightmare. Look at that thing. I mean, if Sa bawat paghampas ng alon at sa bawat ragasan ng malakas na tubig mula sa ilog, may mga lihim na inilalabas at nabubuo ang dalawang anyong tubig na ito. Ito ay ang estuary, ang lugar kung saan nagkikita at nakahalo ang freshwater at seawater. Maraming nilalang ang pinipiling manirahan dito, ngunit ang ilan ay nananatili sa madilim at pinakamalambot na bahagi nito. Ito ay ang putikang bahagi ng estuary. Naririto ang mga nilalang na sa unang tingin ay tila galing sa ibang planeta. Ito ang Aleta sucksenia o mas kilala bilang clamworm. Nakakatakot sa unang tingin, may 4 na mata at nakatagong mga sandata sa bibig. Ngunit ang tanong, mapanganib ba ito sa tao? Sa tunay niyang papel sa kalikasan, ang ilan sa mga nilalang na nagpapakita ng kakaiba o nakakatakot sa ating paningin ay ang kadalasang may malaking ambag at harmless sa tao. Oo, ang clamworm ay hindi mapanganib sa ating mga tao, lalong-lalo na sa ating kalikasan. At ngayon, sisisirin natin ang buhay ng clamworm. Ano nga ba ang tunay niyang papel sa ating kapaligiran? Ang clamworm ay isang uri ng polychaete, isang uri ng segmented worm na karaniwang matatagpuan sa mga coastal mudflat at estuary. Sa bawat gilid ng katawan nito, makikita ang mga parapodia, malapadel na appendix na tumutulong sa paggalaw at sa paghinga. Ngunit ang pinakapangunahing tampok nito ay ang parix o bibig. Kapag nagugutom, inilalabas ng clamworm ang parix niya, isang mabilis at malakas na organ na may 2 matitigas na panga at maliliit na ngipin. Idinisenyo ito para sa paghukay sa putik at pagkuha ng pagkain. Ang paghukay ng clamworm ay hindi lamang paghahanap ng pagkain. Ito ay tinatawag na bioturbation, ang paghalo at paggalaw ng sediment. Sa pamamagitan nito, na ipapasok nila ang oxygen hanggang sa ilalim ng lupa na mahalaga para sa maliliit na organismo. Kung wala ang prosesong ito, maaaring maging anaerobic o walang hangin ang putik at magdulot ng malawakang pagkamatay ng mga organismo sa ecosystem. Ang mga clamworm ay nagsisilbing tagalinis ng baybayin at sila ay tinatawag na omnivorous scavengers at ecosystem engineers na tumutulong linisin ang ocean floor. Kinakain nila ang mga dumi, patay na bagay at ilan sa mga pollutant na lumulubog sa sediment. Higit pa rito, nagsisilbi silang early warning system. Kung biglang dumami o biglang nawala ang mga clamworm sa isang lugar, maaaring sinyalis iyon ng pagbabago sa kalidad ng tubig. Sila rin ay canary in the coal mine na nangangahulugang early warning sign o indicator na nagbabadyang may panganib, polusyon o pagkasira ng ating ilog at karagatan kung saan sila naninirahan. Ang kalagayan ng populasyon nila ay direktang nagpapakita ng kalusugan ng ating mga katubigan. Ngunit ang pinaka-kamangha-mangha at marahil pinakamalungkot na bahagi ng mga clamworm ay ang kanilang sabay-sabay na paglabas. Sa pagtatapos ng tagsibol o pagsisimula ng tag-init at sa pagsapit ng siklo ng buwan, dumadaan sila sa pagbabago ng katawan na tinatawag na epigamy. Nagbabago ang kanilang katawan, lumulobo ang mga appendage at nagiging handa sa paglangoy sa ibabaw. Sabay-sabay silang umaalis sa kanilang mga lungga sa putik upang mag-prosper at magpalabas ng itlog at sperm sa tubig. Pagkatapos ng pagpapalahi, ang karamihan sa kanila ay nagwawakas, napuputol ang katawan at unti-unting nawawala. Literal silang namamatay upang masiguro ang susunod na henerasyon. Minsan, ang mga nilalang na pinaka-nakakatakot sa paningin ang siyang may pinakamabigat na responsibilidad sa ating mundo. Ang clamworm, na madalas kinakatakutan at hindi naiintindihan, ay tagapaglinis, tagapagbantay at nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Hindi natin dapat hususgahan ang isang nilalang batay lamang sa anyo. Sa likod ng kakaibang hitsura ay may kwentong dapat pakinggan. Ang clamworm ay isang paalala. Ang maliliit at tila nakakatakot na nilalang ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kalikasan. Alagaan natin ang ating mga katubigan upang maprotektahan ang mga tahimik na bayani ng ating baybayin. Ano pang nilalang sa ilalim ng dagat ang may nakatagong kabayanihan? Ibahagi ang inyong mga ideya sa comments sa ibaba.
huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim na pagtuklas sa katotohanan ng ating kalikasan. Maraming salamat sa inyong panonood at ito ang N4Nation.